Amen. Magandang umaga sa bawat isa. Nagagala ka ba na ito ka sa umagang ito? Amen. Buti naman. Amen. Sige nga po, pwede ba natin tingnan muna yung ating mga nasa left and right? Ano? Silayan natin sila. Alam niyo po, napakaganda na nakikilala natin yung bawat isa. Magiging kapaki-pakinabang sa iyo yan. Bakit ka mo? Baka pagsasakay ka ng jeep, makita mo siya, di ba? At least maiwasan mo siya kagad. Amen? Amen. So magandang umaga sa bawat isa. And today, we're here again to listen to the Word of God. Amen po ba? Kaya ka na parito o narito upang makinig ng salita ng Diyos. Di ba na lang kung meron kang ibang layunin kung bakit naririto ka? Ano pa ba yung ibang layunin mo? Bakit ka naririto? And I do believe, no, ang pinaka-ultimate goal ng bawat isa sa atin sa umagang ito ay makinig sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Sabi mo, makinig tayo sa salita ng Diyos. Yun. Okay, so, yun ang gagawin natin this morning. And go with me sa James chapter 1, verse 21. No, napakasigat ng verse na ito na ating pag-uusapan this morning. At ito po yung napakahalaga kasi ito yung napakalaki ng itutulong sa bawat isa. Naku niyo po ba? So, pwede ba nating basahin sabay-sabay? 1, 2, 3, read. Amen. Sa English version, mas maganda po kasi siyang basahin. Punta tayo sa James chapter 1, verse 21. And in fact, hanggang sa verse 22 po yan, no? Basahin muna natin sa una, sabi niya, therefore, putting away all filthiness and overflowing of wickedness, receive with humility the implanted word. Sabi nga, yung naitanim. Tandaan niyo po yan. Implanted word, which is able to save your souls. Naunawaan niyo po ba yung sinasabi nito kung ating binasa kanina? Kailangan meron lamang talaga tayong taimtim na pagkaunawa sa salita ng Diyos. And then, let's go to 22. Punta tayo sa 22. But be doers of the word. Sabi gano'n. And not only hearers, deluding your own selves. Kung pupunta tayo sa Tagalog version nito, yung kanina na ating binasa, punta nga tayo sa Tagalog version nito kanina na ating binasa. Ang sabi niya, ngunit maging, ano sabi niya? Tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang. Tandaan natin, pumunta ka rito hindi para makinig lang. Are you there? Yun ang sinasabi ng Bible. Na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. That's why today, church, kung makikinig ka lang ng salita ng Diyos, pero wala kang plano na gawin kung ano man yung maririnig ng bawat isa sa atin today, then, sabi niya, dinadaya mo ang sarili. Ang iyong sarili. So maybe, how many times dinadaya mo yung sarili mo? No? So, one of the ways na tayo po ay nandadaya ng ating sarili ay yung naririnig mo kung ano yung sinasabi. But then again, wala kang plano na gawin ito or put it into practice. Naku niyo po ba? So, ito yung topic natin ngayon. No? But before anything else, let us bow our heads and pray. Halid, dakilang Diyos, Ama, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataon nito na kami makakapakinig ng iyong salita. Lord, hindi namin ito kayang i-explain, hindi namin kayang unawain without the guidance and leading of your Holy Spirit. You are free to move, Holy Spirit, in our midst, in every corner of this place. Lord, bigyan mo kami ng kakayahan, Panginoon, sa umagang ito. At nais namin, Lord, na hindi lamang namin mapakinggan ang iyong salita, kundi ito po, Panginoong Diyos, ay aming gawin, Panginoon. Maraming salamat sa umagang ito at pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat, Panginoon, mula sa umpisa hanggang matapos ang gawain ito. Gamitin mo po ang iyong lingkod, Panginoon, sa umagang ito na walang anumang bagay ang magmumula sa aking kakayahan o sa aking sariling kaunawaan, kundi manggaling lamang po ito sa iyong banal na Espiritu. Maraming salamat sa iyong papuri, pagluwalhati at pagsambat ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen, Amen, and Amen. Okay, ang title po, no, pamagat ng mensahe ng Panginoon, pinamagatang Be a Responsible Hearer of God's Word. Yan, so maging responsable daw tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Okay? Napakahalaga po kasi na bigyan natin ng pagpapahalaga o taimtim na pakikinig and then after that,
gagampanan natin. The reason why we cannot practice what we have heard, kasi nga talagang hindi naman tayo ganun nagbibigay ng talagang atensyon sa salita ng Diyos. Marahil today, busy ka na nakatingin sa iba, sa kanila ka nakatuon, naistorbo ka ng katabi mo, no? Alam natin na nandoon lagi yung pamamaraan ng kalaban para huwag mong marinig ang o ang nais na sabihin ng Diyos today sa iyo. Nakanyo po ba? Tandaan natin na every word of God na maihayag sa umagang ito ay napakahalaga. Sapagkat again, God is holy. So, kailangan lamang maging holy din naman tayo sa harapan ng Panginoon. So, as a responsible hearer of God's word, I do believe that we will give a value to the word of God today. Amen po ba? Papahalagahan natin ang salita ng Diyos sa umagang ito. Okay, may mga bagay lamang tayong dapat unawain sa umagang ito because ang isang tunay na talagang nagbibigay o nagiging responsable, nagbibigay responsable sa bawat salita na narinig niya, may mga bagay siyang ginagawa. Masasabi mo na isang tao ay talagang he or she is responsible or very responsible when it comes to the Word of God. No? Kailangan kasi ganun talaga tayo, maging responsable tayo pagdating sa salita ng Diyos. Kung hindi ka nagiging responsable sa salita ng Diyos, do not expect that you will grow in faith. Naku po ba? Napakahalagang impact po ng salita ng Diyos sa buhay ng tao. Bakit? Kasi maliwanag na sinasabi sa Bible that hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanumuputawi sa kanyang mga labi. That's how important the Word of God is to a man's life. Napakahalaga. Kaya nga dapat bigyan natin ito ng pagpapahalaga, maging responsable tayo. Tandaan natin that the Word of God is so powerful, napakamakapangyarihan. At alam natin na ang salita ng Diyos ay nakakasakit, nakamamatay. So kapag walang pag-iingat at hindi tayo nagiging responsable sa mga mensahe o sa salita ng Diyos na ating narinig, then you are accountable. Those people who heard the Word of God are accountable to God. Tandaan natin yan. Kaya nga sabi ng Panginoon, mas magandang hindi mo na narinig yung katotohanan. Kasi mas huhusgahan ng Diyos yung mga tao na nakarinig ng salita ng Diyos. Because again, church, lagi ko itong sinasabi sa inyo, for the third time, mula nang tayo po lumipat dito, sasabihin ko sa inyo na tayo po ay haharap sa Diyos. Tayo haharap sa Diyos. At hindi natin pwedeng sabihin, hindi ko po narinig Walang sinabi si pastor. No. Okay? No. Kaya hindi tayo makakapag-alibay sa Diyos Amen po ba? Hindi tayo makakapag-alibay sa Diyos. Kung paano tayo dapat nagbibigay ng talagang pagpapahalaga o nagiging responsable tayo sa ating trabaho, sa ating pamilya, sa ating pag-aaral, sa lahat ng bagay, sana higit pa doon yung pagiging responsable natin sa bawat salita ng Diyos na naririnig natin. Huwag nating sayangin ang bawat salita ng Diyos. Ito'y makakatulong sa iyo. Sa iyong pamumuhay, sa araw-araw na pamumuhay mo. Okay, kapag ikay dumaranas ng problema, pagsubok sa buhay, then, napakalaking tulong ng salita ng Panginoon. That's why we need to be responsible to the Word of God whenever we hear the Word of God. Nandiyan ka pa ba? Okay, so, tandaan, may mga bagay tayo pag-usapan, na malalaman mo o masasabi natin na these are the people na very responsible. Talagang, pag sinabing responsible, parang responsive. Talagang may ginagawa ka the moment na narinig mo. Nagre-react ka according to what you have heard. Dapat ganun tayo. Kasi ang salita ng Diyos, kapag yan nailathala, naihayag, there is power. And imagine this, kapag nag-react ka dun sa salita ng Diyos, you give careful attention,
Pinahiram mo yung tenga mo at yung puso mo, binigyan mo ng pagpapahalaga, church, napakalaking bagay noon na magagawa sa buhay mo. Kaya nga maraming tao ang bumabagsak, maraming tao ang nadidepress, maraming pamilya ang nasisira. Bakit? Kasi hindi nila pinapahalagahan ang salita ng Diyos. Naku niyo po ba? Okay. A responsible hearer of God's word, may apat na bagay dito. Apat lamang yung inilagay, no, ng Diyos sa aking puso. But alam ko po, mayroon pang mga bagay na talagang nagiging sign of a responsible hearer of God's word. So, apat lamang yung ating pag-uusapan today. And number one is this: believe the word of God. A responsible hearer of God's word, they believe. Sabi mo, believe. Of course, di ba? Ganun naman talaga kung responsible tayo, very responsible tayo when it comes to the word of God. Kapag naririnig natin, pinaniniwalaan natin yan. Naku niyo po ba? That's the first thing to do. That's the first thing to do. Na paniwalaan natin kapag narinig natin ang salita ng Diyos. Ito yung isang bagay na nakakalungkot. Na kung saan maraming mga tao, even Christians, take note Christians, pero hindi nila pinaniniwalaan ang salita ng Diyos. Ito yung nakakatakot. Na supposed to be, dapat bilang mga Kristiyano, tayo ang unang naniniwala sa salita ng Diyos. Tayo dapat. Tingnan niyo po yung John chapter 5, verse 31 to 40. Punta po tayo dito. Tingnan niyo yung ginawa ng mga Pariseo na kung saan dapat sila yung talagang mas naniniwala kasi kabisado nila yung Torah, yung Law of Moses, kabisado nila eh. But then again, makikita natin dito na taliwas, no? Yung kanilang pananaw pagdating sa salita ng Diyos. Tingnan po natin. John chapter 5, verse 31, nagsabi niya, kung ako'y nagpapatotoo, si Jesus ang nagsasalita dito, kung ako'y nagpapatotoo para sa aking sarili, ang sabi ni Jesus, ang patotoo ko ay hindi totoo. Sabi ganun, ano? Verse 32. Iba ang nagpapatotoo para sa akin at alam ko na ang patotoo niya para sa akin ay totoo. Sinasabi ni Jesus, kung ako ang nagsasalita, maaring sabihin natin na hindi totoo. Yun ang pananaw ng mga Pariseo. Naku niyo po ba? Kasi imagine, kung papatotohanan mo ang sarili mo, maaring hindi sila maniniwala. Tama? We cannot convince others kapag tayo mismo ang nagsasalita. Pero kapag merong iba na nagsasalita at nagpapatotoo tungkol sa iyo o sa sinasabi mo, maaring maniwala sila. Naku niyo po ba? Okay, punta tayo sa verse 33. Kayo'y nagpadala ng sugo kay Juan at siya'y nagpatotoo sa katotohanan. Okay, verse 34. Ano sabi? Hindi sa tinatanggap ko ang patotoong mula sa tao. Subalit sinasabi ko ang mga bagay na ito upang kayo'y maligtas. Verse 35. Siya ang ilawang nagniningas at lumiliwanag at ninais ninyong kayo'y magalak sumandali sa kanyang liwanag. Verse 36. Subalit mayroon akong patotoo na lalong dakila kaysa kay Juan. Ang mga gawaing ibinigay sa akin ng aking Ama upang ganapin. Ang mga gawaing ito na aking ginagawa ay nagpapatotoo tungkol sa akin na ako'y sinugo ng Ama. Imagine, they believe kay John the Baptist nung siya po'y nangangaral or pinapatotoo niya that the Christ or the Messiah will come. Naku niyo po ba? Pero hindi nila pinaniniwalaan si Jesus na siya yung sinugo, siya yung Mesyas, siya yung Kristo. Hindi nila pinaniwalaan yon. No? Bagaman ang sabi nga, ay ginagawa ko lamang o ginagampanan ko lamang yung mga gawain na pinagagawa sa akin ng Ama. But the Pharisees, yung mga Pariseo, hindi sila nako-convince. Hindi sila nako-convince. No? Kasi alam nila yung word eh. Nababasa nila yung Bible, alam nila yung Law of Moses, kabisado nila yung Ten Commandments, ganun katindi. Kaya nga ang hirap talagang kumbinsihin ng mga tao na matalino sa kanilang pananaw. Nakanyo po ba? Okay. So tingnan natin verse 37.
Ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Sabi niya gano'n, kailanman hindi ninyo narinig ang kanyang tinig o hindi ninyo nakita ang kanyang anyo. Sabi nga nun, verse 38, at walang salita niya na nananatili sa inyo sapagkat hindi kayo sumasampalataya sa kanyang sinugo. Tingnan niyo po napakalaki ng relasyon ng paniniwala sa sinugo ng Diyos, and that is Christ. Nakan niyo po ba? Because if you want to know the secret of God, you must know Christ. Nakan niyo po ba? Marami ang nagnanais na makilala ang Diyos, marinig ang Diyos, maranasan ang Diyos without Christ. And it is impossible. It is impossible. Because the Bible clearly says, ang sabi, I am the way. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Nakuha po ba natin yan? Because the secret of God is namely Christ. Nakuha? So, ipinapahayag si Jesus Christ noong mga panahon na yon, but then again, ayaw nilang maniwala. Naririnig nila si Jesus that He is the Messiah, that He is the Christ, and yet, ayaw nilang paniwalaan. So kung responsable tayong mga tagapakinig ng salita ng Diyos, we must believe to the Word of God. Without a doubt. Sabi mo, walang pag-aalinlangan. Amen po ba? Nakanyo po ba? Okay, punta tayo sa verse 39. Anong sabi niya rito? Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Sabi ng ating Panginoong Yesus, basa ka lang ng basa eh. Remember, kapag tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, lagi ko sinasabi sa inyo ito, ang Diyos ang nagsasalita sa atin. Tama po ba? Unless hindi ka nagbabasa ng Word of God, that's why hindi mo naririnig ang salita ng Diyos. At ito'y nakakalungkot. Maraming mga Kristiyano, even in this church, they do not read the Word of God. Hindi nila binabasa ang kanilang mga Bible because in the first place, wala silang Bible. Tama? Nag-i-invest tayo sa cellphone. Daang libo. 50,000, 34,000, pinag-iipunan mo yan. Pero pagdating sa Bible, ayaw mong pag-ipunan. Ayaw mong mag-invest sa salita ng Diyos. Yun ang isang bagay na nakakalungkot. No? Maaaring sinasabi natin, Pastor, nasa cellphone, nasa iPad, nasa tablet, or whatsoever. Yes. Pero pag tinanong natin, meron ka bang Bible? Itataas mo rin yung cellphone mo. Tataas mo yung gadget mo. Okay? So, kapag nagbabasa tayo ng Bible, it is God who is talking to us. Ang Diyos ang nagsasalita. Nakuha po ba? At ang sabi ng Bible, faith comes by hearing and hearing and hearing the Word of God. So, lumalagong yung pananampalataya. Dito nagsisimula ang pananampalataya by hearing and hearing and hearing the Word of God. Dito nagsisimula ang ating paniniwala kapag narinig natin palagi. Tama po ba? Amen? So, kapag lagi mo na narinig mo kay Joel, narinig mo dito, narinig mo doon, para bang naniniwala ka na. Tama po ba yon? Kaya ito yung napakahalaga. Alam ko that this is not the first time you heard the Word of God. You heard about Jesus. Hindi lang ito yung first time na narinig mo yung name na Jesus. Many times. But the problem is that hindi tayo naniniwala. At alam mo ba na nung araw na yon ay binigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon, no? Na ikay kanya pinagkakatiwalaan na marinig mo ang salita tungkol sa Kanya, ang tungkol sa pag-ibig niya, tungkol sa pagliligtas niya. Pero ang nangyari, maybe our heart is not yet ready para isuko natin sa Kanya yung ating buhay, para paniwalaan yung Kanyang mga salita. Kaya ang sinasabi ng mga tao, ito, naniniwala naman ako. Or okay na to, nagbabasa na ako ng Bible. Okay lang ba na binabasa mo na lang pero hindi mo ina-apply?
hindi mo pinaniniwalaan, dapat naroroon yung paniniwala natin na kapag narinig natin, kailangan paniwalaan. Because the moment na tayo po'y naniwala, doon sa ating simpleng paniniwala, dito nag-uumpisa ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Kasi nangyayari, bagaman marami tayong naririnig na sinasabi natin, nothing is impossible with God, but we do not believe. We do not believe. Sabi ni Lord, do not worry about tomorrow, but we do not believe. Yun ang masakit doon eh. Sinabi ng Panginoon, right there and there, binabasa natin. And yet, we do not believe. A responsible hearer of God's word, they believe in the word of God. Amen po ba? Nandiyan ka ba? Punta tayo sa verse 40. Anong sabi niya? Subalit ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Para bang it's enough na narinig mo na lang. Basta ako, Pastor, today, Sunday, nakapag-church ako. Pero pagdating ng labasan sa church, ano yung message ni Lord? May naunawaan ka ba? May naintindihan ka ba? Pinaniwalaan mo ba? Talaga bang umuwi ka na ang salita ng Diyos ay daladala mo, baon-baon mo, at naroon yung faith mo na gagawin ito ng Diyos sa akin, na mararanasan ko ang kapangyarihan ng Diyos sa aking buhay. That God will change my life. The situation of my family. Tandaan natin yon. That everything starts by believing. Tama po ba? Kaya nga maraming naloloko eh. Bakit? Kasi pinaniwalaan nila yung sinasabi ng mga tao na to. Yung sinasabi ng produkto, bili ka nito, gaganda ka, popogi ka, papaputihan, maniniwala ka ngayon. So imagine that. Ay ilagay natin to sa wasto, ang paniniwala natin, ilagay natin sa paniniwala natin sa mga naririnig natin na mensahe ng Diyos. Huwag lang tayo basta-basta maniwala sa kung ano yung mga sinasabi ng tao, kundi kung ano yung sinasabi ng Diyos. Lagay natin sa ganoon. Kasi mas madali tayong maniwala sa sinasabi ng mundo eh. Sa sinasabi ng mga tao. Dapat mas maniwala tayo sa kung anong sinasabi ng Diyos. Naku niyo po ba, church? Again, kapag haharap tayo sa Panginoon, hindi mo pwedeng sabihin walang sinabi si pastor, hindi ko po narinig. No? Maaring hindi mo lang pinaniwalaan, kaya nabaliwala sa iyong buhay. Pangalawa, bahagi ng ating paniniwala is to do what it says. Sabing ganon. A responsible hearer of God's word, they do what it says. Kumbaga, pinapractice nila ito, ginagawa nila ito, they putting it into practice, nagiging doer of God's word sila. Sabi mo nga, doer. Yun, pinapractice natin. Kung ano yung narinig natin na sinasabi ng Bible, gagawin natin. Because we believe. Tama po ba? Because hindi mo pwedeng i-put it into practice without believing. Of course, naroon yung paniniwala mo and then you will put it into practice. Tingnan natin Romans chapter 2, verse 13. Ito yung sinasabi rito, no? Romans chapter 2, verse 13. Sabi niya, sapagkat hindi ang mga, ano daw? Taga-pakinig ng kautusan ang siyang ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang tumutupad sa kautusan ay aariing ganap. Ibig sabihin yung mapapawalang sala. Yung magiging ganap, katanggap-tanggap sa harap ng Panginoon. Hindi daw yung lagi ka lang nakikinig ng Word of God. Hindi yung mga listener lang. Hello? Hindi yung mga tao na yun. Pero yung mga gumaganap. Yun ang gusto ng Panginoon eh. Kahit marami ka pang alam na verse, kahit kabisado mo yung buong Bible na yan, kahit every Sunday naririto ka, nag-a-attend ka, no? Kahit nasabihin natin, mag-start yung ating worship service this afternoon, yung afternoon service. Kahit na mag-attend ka ng morning and then afternoon, mag-attend ka ng midweek service, mag-attend ka ng mga fellowship, mga house-to-house Bible studies, kahit na pakinggan mo lahat yon. Pero kung hindi mo naman to ginagawa sa iyong buhay, hindi mo ina-apply sa iyong buhay, useless. Kaya nga, magiging sayang lang kapag ikay naririto at nakikinig ka lang ng salita ng Diyos, pero wala kang plano na gawin kung ano yung mga bagay na naririnig mo. Maaari tayo kasi mapahamak doon. In fact, dinadagdagan na nga lang natin yung ating mga kasalanan sa Diyos eh.
yung kahatulan ng Diyos sa atin. Because you know, narinig mo. Ang sabi niya dito, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang ganap sa harapan ng Diyos. Napakabigat nito. At maraming mga Kristyano, akala nila, that's it. Basta narinig ko na yan, Pastor. Alam ko na yan. Di ba may mga magulang tayo, mga nanay tayo na parang sirang plaka? Anak, uwi ka ng maaga, huwag kang magbubulakbol, huwag kang makikibarkada. Ulit-ulit. Opo, Nay, opo. But the end of the day, nakibarkada pa rin. Umuwi pa rin ng late. Tama po ba yan? Tingnan natin yon. Pananagutan natin sa Diyos yon. Remember that. Pananagutan natin sa Diyos yon. At ayaw ko dumating sa punto na kapag haharap tayo sa Panginoon, pag kinuha na ng Diyos yung ating buhay, yung pinahiram na buhay, don't tell me na bata ka pa, malakas ka, nagba-vitamins ka, naka-aircon kang natutulog, hindi ka napapagod. Huwag nating sabihin yon kasi may itinakdang araw lamang ang Diyos sa buhay ng tao. Maaring ang isang buhay na tao hanggang 15 years old lang siya. Maaring iba nasa 100 years old. Maaring yung iba sa atin, kung ikaw ay nasa, let's say, 35 years old, maaring kahit sa kabila ng iyong kalakasan, maaring kang kunin ng Panginoon. It doesn't matter. Basta't kinuha na ng Panginoon yung buhay na yan at hindi natin alam kung kailan babawiin ng Diyos ang buhay na meron tayo. Dapat maging handa tayo sa mga tanong o sa tanong na itatanong ng ating Diyos. Anong ginawa mo para sa akin? Isang tanong yon ng ating Panginoon kapag haharap tayo sa Kanya. Okay? Marami pa rin mga Kristiyanong yan. They don't care because ang alam lang nila, mabubuhay pa ako ng matagal at ang Diyos ay very gracious and compassionate and merciful sa lahat ng mga nagkasala. That's true. Totoo po yan. Very gracious ang Diyos sa mga taong nagkasala, sa mga taong makasalanan. Pero tingnan natin, kung namatay ka biglaan, listen to this, biglaan ka namatay, and you are not righteous before the eyes of God, then, namatay ka ng makasalanan, hindi ka nakahingi ng kapatawaran. Kasi binuhos mo yung buhay mo sa ibang bagay. Kasi in-expect mo that God will wait for you. That God is very gracious. Dahil mabuti ka naman tao, di ka naman pumatay eh. Naging busy lang naman ako para sa family ko. What's wrong with that? Kahit na busy ka sa ibang bagay, kailangan meron ka pa rin time sa ating Diyos. Tama? Kailangan meron pa rin tayong time sa ating Diyos. Kasi kahit busy tayo sa pag-aaral, sa trabaho, may time ka pa rin naman para mag-cellphone eh. Ginagawa natin, exam nyo the next day, pero still, you find ways, sandali, magre-relax muna ako, cellphone muna ako. Diba? Habang nagluluto, yung iba nagsa-cellphone. Tama? They see to it that they have time sa mga ibang activity. But they don't have time sa ating Diyos. Okay? So sinasabi dito, ang mga tumutupad sa kautusan ay aariing ganap. Ganon kahalaga na inia-apply natin kung ano man yung ating naririnig. Kasi hindi naman nagiging banal ang tao dahil marami siyang alam na verse. Take note of that. Hindi dahil marami kang alam na verse, malalim na to. Hindi yon. Ang tunay na malalim sa pananampalataya ay yung nag-a-apply ng mga salita na naririnig niya. Nakukuha po ba? Amen. Do you have plans to put it into practice kung ano may naririnig natin today? Okay? Lagi kasi natin iset yung ating mind. Let us always fix our thoughts sa kalangitan. Na darating yung araw na kikitain natin ng Diyos, makikipagkita tayo sa Kanya. This is not the real life. This is not a real world. Wawasakin lang ng Diyos sa mundong ito.
So, kailangan sanayin na natin kung ano yung mga salita na narinig natin because if you have plans and you have this desire to be in the presence of God someday, gusto mo kapag namatay ka, napunta ka sa langit, kailangan i-practice mo na yung sarili mo na marinig mo ang salita ng Diyos. Naku niyo po ba? Kasi kapag nasa langit tayo, everyday nating maririnig ang tinig ng Diyos, ang salita ng Diyos. Even the Word of God Himself, Jesus Christ, makikita natin doon, makakasama natin doon. Pero kung hindi ka magiging responsable sa salita ng Diyos, habang pinapakinggan mo to, o pinakinggan mo, and then after that, wala na, tinalikuran mo na, para bang sinasabi sa James chapter 1, no, verse 23, bababa ka pa doon, 24, 25, na para kang isang tao na nalamin, tinignan yung mukha mo, nagtumi ka sa salamin, then after that, nakita mo, may dumi ka sa mukha, may muta ka, pero binaliwala mo lang. Ganun ka ba? Kaya tayo tumitingin sa salamin upang makita natin kung okay na yung ating panlabas. Kung wala kang kapintasan. Because haharap tayo sa tao everyday. Tama po ba yon? At ayaw mo na merong masabi sila sa'yo. Tama? We present ourselves every day to other people. But do we present ourselves to God every day? Na according to His will. Ang sabi ng Panginoon, itong gagawin mo. Kaya nga ito yung sinasabi ng mensahe ng Panginoon, ng salita ng Diyos. Ito yung gagawin mo for you to present yourself properly, acceptable before the eyes of God. Ito yung dapat mong gawin para maging katanggap-tanggap tayo sa harapan ng Panginoon. Kasi there will be time in the life of a Christian, ang sabing ganun na tayo po ay parang mga babaeng ikakasal na ihaharap sa Diyos dapat without blemish, without spot, without wrinkles. Dapat radiant church ka. Nagniningning, nagliliwanag. Ganun tayo. Ngayon, paano naman gaganap sa buhay natin? Paano tayo magniningning? Paano tayo magliliwanag? Ito yung sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na naririnig natin na siyang tutulong sa atin paano tayo lumiwanag. Paano tayo maging katanggap-tanggap sa Diyos. Kung babaliwalayin natin yung bawat salita ng Diyos, hindi natin ipuput into practice, nakita natin yung ugali natin, yung attitude natin, sinabi ng Bible, and then wala tayong gagawin, na parang tumingin ka nga lang sa salamin, nakita mo yung dungis mo, yung dumi mo, and then after that, okay na yan. It is not okay if you think that you're okay sa batayan mo at sa batayan ng mundo. Kailangan maging okay tayo sa batayan ng salita ng Diyos na naririnig natin. That's why the Word of God, unti-unti, binabago tayo, inaayos tayo If we will apply what we have heard, kung ano man yung mga mensahe na narinig natin at ina-apply natin ito sa ating buhay, unti-unti babaguhin ka ng Diyos. Ang tanong, okay ka na ba sa ganyang ugali mo? Sa ganyang pagkatao mo? Is it okay na ba yan? Yung pagiging mataray mo, okay na ba yan? Okay ka na ba dyan? Do you think you can enter the kingdom of God with that kind of attitude? Sa tingin mo, yan ba yung isang ugali na katanggap-tanggap? Sa kalangitan? Gusto mo mapunta doon? Katanggap-tanggap ba? Kaya nga bigyan natin ng pagpapahalaga, maging responsable tayo sa bawat salita ng Diyos na narinig natin, huwag natin baliwalain. It will help you a lot. No? Napakaganda po ng sinasabi ng salita ng Diyos. Punta po tayo sa Job 5:27. Sabi rito, we have examined this and it is true. So, hear it and apply it to yourself. Tingnan niyo po, napakatindi ng Job 5:27. We have examined this, pinag-aralan namin to, inusisa namin to, no? And it is true. Sabi niya, napatunayan namin totoo. So, hear it and apply it to yourself. Hindi ko lang alam kung ano yung salin dito. Narito, siniyasat namin ito. Ito ay totoo. Dinggin mo at alamin mo para sa kabutihan mo. Andiyan ka ba? Totoo ang Bible, tama? Totoo ang salita ng Diyos. At sabi ng sumulat, siniyasat namin to. Nalaman namin na ito'y totoo. At ito'y dinggin mo at alamin mo para sa kabutihan mo.
It is for your own good. If we will put it into practice. Hindi para sa kanino paman, kundi para sa iyo, sa kabutihan mo. Imagine mo yon. Alam ko mga tao umahanap ng mga bagay na makapagbibigay kabutihan sa kanilang buhay. Tama? We think of everything na talagang sasabihin natin, ay ito nakakabuti sa akin to. Pero ang salita ng Diyos na talagang nakadesigned para maging mabuti sa ating buhay, magbigay ng kabutihan, magparanas ng kabutihan sa ating buhay, ito yung bagay naman na talagang sinasatabi natin. Wala nang ibang mabuti pa sa tao. Tandaan natin yan. Kung di ang salita ng Diyos lamang. Ang hatid ng salita ng Diyos ay kabutihan. Tandaan natin yan. Kaya ang sabi ni Pablo hindi para sirain kayo, hindi para pahinain kayo, hindi para pasukuin kayo, kundi para itaguyod kayo. That's the purpose. That's the purpose. Imagine natin how many messages na narinig natin for so many years, 13 years ng church, and I do believe, before magkaroon ng church ng IGCC, mayroong mga ibang churches kayong pinupuntahan na nakakarinig kayo ng mga messages. And supposed to be dapat, talagang napakatatag na natin. Matatag na dapat tayo sa ating pananampalataya, sa ating buhay. Hindi ka na dapat natitinag. Hindi ka na dapat naapektuhan ng mga bagay-bagay sa iyong kapaligiran. That's the purpose of the Word of God, to make us strong. No? To be courageous, para maging matapang, ma-encourage, maging matatag. No? That's the purpose. So why not apply it to ourselves? Kung ito'y magpapatatag sa iyo, kung ito'y magpapabuti sa iyo, bakit hindi natin i-apply ang salita ng Diyos? What's wrong? What's bother you? What hinders you? Ano pumipigil sa iyo? Ayoko pa, pastor. Isang bagay lang siguro. Kaya ayaw mo pang put it into practice yung Word of God. Na narinig mo. You're not yet ready because you are still belong to the world. You're still enjoying yung mundo. Kaya hindi mo pa ma-i-apply Kasi pastor, naririto pa ako Tandaan mo listen to this church. Kahit may ibang priority ka pa, or nandito ka pa sa mundong ito, hindi ka makalis dito, you cannot. Hindi mo pwedeng sabihin, gusto ko muna kasi pastor, mabago ako. Hindi ka mababago hanggat hindi mo i-apply ang salita ng Diyos. Tama? Because hindi mo kaya without the Word of God. So what's the reason? Bakit hindi natin i-apply? Kung ano man yung ating mga naririnig. Hindi para sa akin yan, pastor. Para sa mga pastor lang yan. Ayoko magpakalalim. What's wrong? Lumalim ang faith mo. What's wrong? Na maging matatag ang faith mo, nahihiya tayo? Malaman nila, Kristiyano ka? Tingnan natin yung mga magnanakaw, hindi sila nahihiya, aminin nila. Na sila nagpabaya sa DPWH. Na sila nagsusugal, gumagamit ng ibang ID. Hindi sila nahihiya. Tayo ba'y katulad nila? Dapat tayo, talagang hindi rin tayo nahihiya na ipagsigawan na tayong mga Kristiyano. Because that is, maybe for me, the only way for you to guard your life. Kailangan malaman nila na Kristiyano ka. Upang nang sa ganun, pag alam mo, na alam nila na Kristiyano ka, pipigilan mo yung sarili mong gumawa ng mga bagay-bagay na malayo o labag sa kautusan ng Diyos. Kasi alam nila, Kristiyano ka Pero kung ikaw lang nakakalam na Kristiyano ka, hindi naman nila alam na Kristiyano ko. Okay lang gagawin ko to. Hello, ilan yung nakakalam na Kristiyano ka? Kaya, there are times hindi mo na i-apply yung salita ng Diyos. Sa trabaho ba, alam nilang Kristiyano ka? Sa school ba, alam ba nilang Kristiyano ka? Sa family ba, alam ka nilang Kristiyano ka? Yun ang mabigat na tanong. Okay? So, pangatlo, a responsible hearer of God's word, keep God's word in his heart. Yan. Pwede ba na sabihin, keep God's word in his heart. Isang responsableng tagapakinig ng salita ng Diyos, ang sabi ganoon, they are keeping it
in their heart. Itinatago nila to, iniingatan nila to. Kasi mahalaga, responsable sila eh. Tama? Kapag responsable ka sa isang bagay, anong ginagawa mo? Iniingatan mo ito. Tama po ba? That's one way of showing our responsibility sa isang bagay. Itinatago mo to, iniingatan mo to. Colossians chapter 3:16a, ang sabi niya, let the word of Christ dwell in you richly. Kaya nga even si David, ang sabi niya, I always keep your word in my heart so that I might not sin against you. Lagi kong iniingatan ng iyong mga salita. Ang sabi ganun ni David, upang nang sa ganun ay hindi ako magkasala sa iyo. Ganun katindi si David. Nakanyo po ba? Ganun pinapahalagahan ni David yung salita ng Diyos. Ganun siya nagiging responsable sa salita ng Diyos. Iniingatan niya. Iniingatan ba natin yung bawat salita na naririnig natin? O paglabas natin dito, kasi hindi ko sinasabing si Roman, pero sa labas nito, naghihintay ang kalaban si Satan. Anong ginagawa niya? Tinitignan niya yung bawat isa na lumalabas sa church na ito na hindi niya iningatan yung salita ng Diyos. Na kumbaga, pinakinggan niya lang, pinasok sa kanan, inilabas sa kaliwa. Hindi niya kagad pinapasok dito. The moment na narinig dapat natin ang salita ng Diyos, ipasok mo kagad dito. Tama po ba? Are you there? Diba? Ganito yung ginagawa ng mga bata. Pag Pasko, dati kasi hindi sila marunong. Pag binigay yung ng ninong at ninang nila, yung aginaldo, hawak-hawak lang nila, kaya si nanay, si tatay naroon, tago ko nak. Pero ngayon, iba na. The moment na natanggap na nila yung aginaldo, may bag na sila ngayon. Tak. Hindi mo na makukuha. Dapat ganun tayo. Kapag narinig mo ang salita ng Diyos, buksan mo kagad yung puso mo, do not harden your hearts. Ang sabing ganun ng Bible sa Hebrews, today, if you hear His voice, the message of God, sabi niya, do not harden your hearts. Huwag mo na daw patigasin ang puso mo. Ipasok mo na kagad yan sa puso mo. Kung ano man yung narinig natin na salita ng Diyos today. Baka sarado yung puso mo ngayon. Bukas yung kaisipan mo. In fact, yung kaisipan mo na bukas, lumilipad kung saan-saan ngayon. Marahil nakatingin kayo sa akin, pero lumilipad yung kaisipan nyo. Professional po yung tawag doon. No? Sinasabi ng Panginoon, huwag mong patigasin ang puso mo. Pagdating sa salita ng Diyos. Kasi kapag salita ng Diyos ang pinag-uusapan, ang hirap i-share sa mga tao. Naniniwala po ako doon. Bakit hindi mo sharean itong tao na to ng mga usapin, magbukas ka ng usapin tungkol sa isang sikat na grupo, artista, usapin mga balita, mga current news. Tingnan natin, talagang mag-o-open yan. But when it comes to the Word of God, tahimik sila. They will not react. Kasi matigas pa ang puso nila para sa salita ng Diyos. Kaya hindi sila nagiging responsive pagdating sa salita ng Diyos. And nakakalungkot, even Christians nowadays, kapag narinig nilang salita ng Diyos, parang baliwala lang. Parang it's normal. Dati ko nang narinig yan, Pastor. Tandaan natin yon. Yung sinasabi ko lagi, haharap tayo sa Panginoon. Let us always put that in our mind. Haharap tayo sa Panginoon. Maybe not now, maybe later, tomorrow, next week. Maaring ako, maya-maya lang, mawala na ako, haharap ako sa Panginoon. Sinasabi ko po sa inyo yun. That's why, church, ayusin natin kung ano man yung narinig natin. Huwag nating hayaan na kung ano yung mga narinig natin dito, nakawin ng kalaban paglabas natin dito. Si Satan po ay nasa church din naman. In fact, there are demons or evil spirits na naghihintay sa church. Maaring di kayo maniwala na merong evil spirit sa loob ng church. Meron. Na habang nakikinig ka ngayon, tinatakpan niya yung tenga mo. Na habang nakikinig ka ngayon, binubuka ka niya yung bibig mo para antukin ka. Na meron ngayon na ginaganon yung ulo mo para tumingin ka sa ibang tao. Totoo po yun. Huwag mong hayaan na manipulahin ka ni Satanas today.
You are God's property. Pag-aari ka ni Lord. Amen. Pwede bang sabihin ngayon yun? Satan, pag-aari ako ng Diyos. Ayan. Dapat ganun tayo. Ganun tayo dapat. No? Kung hindi tayo dapat manipulahin ni naman, liban na lamang sa salita ng Diyos. Amen po ba? So, yun ang gagawin natin. We will keep the Word of God in our heart. Okay? Dapat lagi nandiyan yan. Nandito lagi yon, baon-baon mo. Nakan niyo po ba? Saan ka man pupunta, the Word of God is there. Upang nang sa ganun, kapag nangailangan ka, nandoon. Hindi rito. Alam niyo, nakakatuwa yung Proverbs. No? Chapter 4, talaga it talks about wisdom. Wisdom. It talks about wisdom. Ito kasing nawawala sa tao. Kaya kapag meron siyang problema, meron siyang kinakaharap, hindi niya alam paano mag-react or umaksyon sa sitwasyon na meron siya. Nalilito siya. We're supposed to be, dapat hindi na. Because yung mga narinig natin, if we will just keep it in our heart, may bubunutin ka. Sa panahon na nangangailangan ka, sa panahon that you are in trouble, may bubunutin ka, may uhugutin ka. Hindi yung may problema ka, nasan kaya si sister, nasan kaya si brother, hindi mo kaya mapagtagumpayan, nandiyan ngayon si Satanas sa harapan mo, tinutokso ka niya. Because walang word, wala kang sandata. Nakuha? Wala kang sandata. So ito yung mahalaga. Na dapat bawat salita ng Diyos na narinig natin, see to it, na ito'y babaunin mo every day of your life. Yung cellphone mo, pag nakalimutan mo sa bahay, ang layo-layo mo na. Ay, yung cellphone ko nakalimutan ko, babalik ka eh. Tama? Tama. Lagi ko po sinasabi sa inyo to. Pero pag naiiwan nyo ang Bible nyo, nandiyan ka pa lang sa kanto, bayaan mo na yan. Totoo po yan. Kasi nakalagay sa puso natin yung cellphone. Di ba? Yung cellphone. Nakalagay sa puso natin eh. Kaya nga sinasabi ng Bible, kung ano yung nasa puso mo, sinasalita mo. Kaya kung ano yung narito, kung ang narito yung pagkakakitaan mo, ito yung lagi mong sinasabi. Yung mga bagay na gusto mo, bahay, kotse, kung ano man, ito yung lagi sinasabi mo. Kasi ito yung laman ng puso mo. Ito yung inilalagay mo sa puso mo. Ito yung iniingatan mo. Ito yung nag-i-encourage sa'yo. No? Dahil may pangarap ka, trabaho ka lang, ipon, trabaho. Kasi ini-encourage ka nung bagay na nasa puso mo. Kaya ang nangyayari, puro disappointments in life. Puro failures in life. Puro discouragement in life. Puro frustrations in life. Nakuha? Kasi yung gusto natin habang tumatagal, yung gusto natin lumalayo sa atin eh. Kaya hinihila tayo eh. Naku niyo po ba, gusto mo na ng sasakyan ngayon, magkano yung value ng sasakyan? Ito yung gusto ko sasakyan. Okay. Maganda, brand new. So, gusto kong bumili niyan. Pag-iipunan kita. Yung presyo nito tumataas. Inahabol mo yan. Tama po ba? Ganun yung nangyayari. Inihila niya tayo. Na supposed to be dapat, ang salita ng Diyos yon, yung naririto. I want to grow. Yun ang hanapin natin. I want to grow in faith. Saliksikin natin yung salita ng Diyos. Hanapin natin yung salita ng Diyos. And sad to say nowadays, wala nang masyadong Kristiyano ang nagnanais na lumalim ang kanilang pananampalataya. For them, it's okay to have a faith like this. Okay na ako dito. Kaya nga ini-entertain nila yung mga nasa paligid nila. No? Wala nang gustong lumaban. Kapag sinabi ni Satan, malungkot ka, maglulungkot ka na lang. No? Ako niyo po ba? Do not entertain those things. Huwag mong pakinggan yun. Hello? Huwag mong pakinggan yung sinasabi ng iba, pakinggan mo yung salita ng Diyos lang. Kasi kapag tinig ng ibang tao, yung kung ano yung sinabi nila, dadamdamin mo. May mga ganun tao eh. Kung ano yung narinig nila, they will just keep it in their heart.
Pag sinabing tumaba ka, tumaba na raw ako. Magda-diet na ako. So dahil yun yung sinabi ng kapitbahay mo, dinamdam mo, binitbit mo yon. Nakakabuti ba? Hindi. Tama? Hindi. Do not entertain all those bad comments. Entertain mo lang yung salita ng Diyos. Nang sinasabi ng Panginoon, you are lovely. Yeah. You are loved by God. You are important to God. Yun ang lagi nating iisipin. Nakasama mo ang Diyos. Hindi ka nag-iisa. Okay? Wag mong entertain na dapat, ako mong dili, ako lang mag-isa dapat. Kaya ko to. No. The Bible says, walang sino man ang nabubuhay para sa kanyang sarili lang. Di ba ginawitin yun? Walang sino man ang That's true. That's true. Nasa Romans yun, chapter 14. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lang. That's biblical. Okay? Kaya hindi mo pwedeng sabihin na kaya ko to, ako lang. No. Walang pwedeng mabuhay without the Word of God. Amen? Palakpakan lang si Lord. Kahuli-hulihan. Kahuli-hulihan. A responsible hearer of God's Word is, ito po yun, isang bagay. They preach the Word. Ayan. Ang isang responsableng nakikinig o tagapakinig ng salita ng Diyos, they preach the Word. Nakan niyo po ba? Ano sinasabi ko? They preach the Word. Hindi nila po pwedeng hindi salitain ito or ipahayag ito. Because that is the purpose of the Word of God. To be revealed. To be shared. No? Ayun ang purpose niyan. Bagaman nasa puso mo yan, ang purpose niya kaya nariyan para kahit saan ka pumunta, maibahagi mo yan. That's the purpose. And preaching is not about pastors alone. Ay, sa mga pastor lang yan, tukol lang sa mga pastor yan. No! Alam nyo, napakalaki na maitutulong ng bawat isa sa atin if we will preach the good news to others. Pag responsable ka tagapakinig ng Diyos, you cannot help yourself but to share it. Hindi mo mapigilan yung sarili mo na ma-share ang Word of God. Kung gaano tayo ka-responsable sa mga chismis, sa mga naririnig natin, kailangan malaman ni Kumari to. Kailangan maagang-maaga pa lang, marinig na niya itong balita na to. Pagputok ng araw, kailangan una ka sa balita, pangalawa si Kumari. Si Kumpare. Kailangan malaman nila. Kailangan maging trending. Di ba dapat maging trending ang salita ng Diyos? Are you there? Alam niyo po ba na ang mga Kristiyano na inihahayag ang salita ng Diyos, nagiging trending sila sa kalangitan? Today, kung gusto mo maging trending sa kalangitan, para sumikat yung pangalan mo doon, ibalita mo si Lord. Naku niyo po ba? Even yung mga bagay na ginagawa natin dito na tayo lang nakakaalam, yung mga kasamaan natin, yung mga kasinungalingan natin, silently, walang nakakaalam, pero trending doon sa langit. Bakit? Kasi walang usapin dito sa lupa na hindi nakikita sa langit. Lahat ng bagay ay hayag sa langit. Nag-isip ka, ikaw lang nakakaalam, hayag sa langit doon. Kapag meron kang nadalang kaluluwa sa Diyos, nagpapalakpakan ng mga laksa-laksang anghel doon. Kapag ikay pumalpak sa iyong buhay dahil sa pagkakasala, maraming anghel doon ang nalulungkot. Totoo po yan. No? That's why we need to preach the Word of God. Share natin yung Word of God. Huwag mo ngayon na pigilan ka na ma-share yung Word of God because that's the purpose. Huwag mong isipin, walang makikinig, walang maniniwala. That's not true. Sinasabi lang ni Satan. Huwag mo nang i-share si Jesus dyan. Mababaliwala lang yung sinasabi mo. Hindi po totoo yun. Akala mo lang hindi sila nakikinig. That's why ako nga po, preach ako dito, nagsalita ako ng salita. Bagaman alam ko, meron iba sa atin, tingin doon, tingin dito, tingin. Inip na inip sila. Kung ano yung kinakalikot. Pero kapag nagse-cellphone yan, nag-scatter yan,
Nag-ML yan. Roblox bet. Gusto na nasa sulok yan. Ay nilang may istorbo. Ay na may istorbo. Pero pagdating sa Word of God, sila mismo gusto nila istorbohin yung sarili nila. May iniistorbo pa silang ibang tao para ma-defocus sila. Do not be an instrument of Satan's plan. Huwag kang maging instrumento ng plano ni Satanas. Maging instrumento ka ng plano ng Diyos. And that is to preach the Word of God. Amen? That is the Great Commission. That is the Great Commission. Now is the time. Kabataan ka, kananayan ka, katatayan ka, whatsoever. No? We are entitled to preach the Word of God. Hindi lang pang pastor yan. Kasi wala namang sinabi sa Matthew 28 na ang mga pastor ay magpipreach ng Word of God. No! Pwede ba nating basahin yun? Matthew chapter 28. Anong sinasabi niya dyan? Sa 19, punta tayo. Tingnan natin. Ang sabi niya, tingnan niyo po, 19, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Verse 20, tingnan natin. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo, at narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya nga wala ka naman dapat talagang ikatakot. Kasi sinabi ng Panginoon, kasama natin siya because His Word, sabi nga nun, we kept it in our heart. Tinago kasi natin, iningatan kasi natin dito. Kapag iniingatan mong salita ng Diyos, lagi mo siyang kasama. Kaya kukulitin ka ni Lord Jesus, ang sabi ng Word of God na narinig mo, i-share mo ako sa Kanya. I-share mo ako sa Kanya. Alam niyo po ba kapag marami ka ng tinago rito na salita ng Diyos, gaya lang yan ng sakit ng loob eh. Kapag tinago mo na yan, darating yung time, ibubuhos mo yan kasi hindi nakasya dun eh. Tama? Sasabog yung, bigla ka na lang, ayoko na! Tama? Tama? Kasi punong-puno na eh. Punong-puno na, hindi mo na kaya. Pero ang Holy Spirit, tandaan natin, hindi ka naman sasabing sumigaw. Because the Holy Spirit is gentle. Naruroon, pero sasabihin ng Holy Spirit sa'yo, i-share mo na. Hindi mo gusto, pero naruroon yung kalooban ng Diyos, siya yung tutulong sa'yo. Sabi ng Philippians chapter 2, verse 13, it is God that will give us the willpower. Ayaw mo, pero bakit ganun? Bakit? Ang lakas-lakas ang loob mo mag-share ng Word of God. Bakit kaya? Because it is the Holy Spirit. Kayo po ba? Kaya nga, alam nyo, ako personally, praise God, kapag talagang may nakikita ko, may kusap ko, hindi ko share eh. Kasi yun yung laman ng puso ko eh. Yun yung naririto eh. Diba? Sabi ng kasabihan, you cannot give that you don't have. Maaring wala kasi yung salita ng Diyos dito, kaya hindi mo ma-share. May taong lalapit sa'yo, may problema, inom na lang tayo. Labanan mo siya. Sabunutan mo. Idemanda mo, ipahiya mo. Diba? Ganun yung sasabihin. Kasi yun yung laman ng puso natin. Pero the moment ng laman ng puso mo is the Word of God, you will preach it. Hindi pwedeng hindi mo sambitin yan. Kasi naririto yan eh. Tama po ba? Are you there? Are you a responsible hearer of God's Word? Kailangan maging responsable tayo sa salita ng Diyos na naririnig natin. Kayo po na nakarinig sa umagang ito, take note of this. Bigyan natin ng pagpapahalaga ang salita ng Diyos na narinig nyo ngayon. Hindi aksidente na narinig nyo to today. Kasi I'm praying to God. Dalawa po yung ginawa kong message. Lord, alin dito sa dalawa? Tapos ng pareho. Pero itong sinabi ng Panginoon, ito yung i-share mo today. Because they need to hear this message.
Because today, nowadays, many Christians do not give more attention to the Word of God. Hindi na natin masyadong tinitingnan yung salita ng Diyos or pinapahalagaan yung salita ng Diyos. Hindi na tayo ganun ngayon. At sana mabago po yon. Kristiyano ka, haharap ka sa Panginoon. Again, ulit-ulitin ko sa inyo, haharap tayo sa Panginoon. Tandaan nyo yan. Hindi ako nagbibiro. Haharap tayo sa Panginoon. Bata, matanda, mayaman, mahirap, babae, lalaki, ano man ang kasarian mo, ano man yung preference mo, haharap tayo sa Diyos. Kung last time, sinare ko sa inyo yung tinatawag na Bema Judgment Seat of Christ, meron tinatawag na Great White Throne Judgment. Doon, small, great, no? Lahat haharap doon. At magbibigay tayo ng accountability sa Panginoon, sa Diyos. Nakuha niyo po ba? Kahit yung mga taong namatay na noon, paano silang namatay noon? Pati sila, babangon yung mga yon. Maybe, hindi mo alam kasi hindi ka naniniwala because you're not reading the Word of God. Kung ano man ang magaganap o naganap at magaganap pa, ay nakasulat na po sa Bible. Nakuha niyo po ba? Tandaan natin yan. Kaya ingatan natin yung ating buhay Kristiyano, yung mga salita na naririnig natin, no? Na mga mensahe ng ating Panginoon. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo.